Narinig ko na ang dowry ng pamilya, ay 1 bilyong cash at isang high-end na manor. Ang pamilya Shen ay napakaswerte dahil sa kasunduang kasal ng mga ninuno. Napunta sila sa pinakamayamang pamilya sa Beijing, ang pamilya He. Ang babaeng hinahanap ko isang taon. Siya pala ang fans ng aking tagapagmana. Sir, Ao's calling BA? Kailangan mo ba ng tulong? Hahanapin kita. Di ko akalaing magkikita tayong muli sa iyong kasal. Kang ganun. Nais kong maging masaya ka. Ginawang Han Beiyan. Pumapayag ka bang pakasalan si Ginang Shen Jiaqiao? Mamahalin at alagaan mo siya magpakait. Poprotektahan mo ba siya? Sandali lang. Kuya Bian, dati hindi ko alam ang nararamdaman ko hanggang sa ikasal kang ngayon. Doon ko lang napagtanto. Hindi ko kayang makita kang kinakasal sa iba. Kaya handa ka bang sumama sa akin? Han Bian, pag-isipan mong mabuti. Kung pinili mo ang babaeng ito, simula ngayon, wala ka ng kahit anong koneksyon sa pamilya He. Kailangan ko talagang umalis ngayon. Patawarin mo ako sa aking kawalan ng utang na loob. Han Bayan. Kung alis ka. Anong mangyayari sa reputasyon ng mga pamilya Shen at He? Paano naman ako? Umalis ka. Miss Shan, kasalanan kung hindi ko siya hindi kanya karapat-dapat, pero ang kasunduan ng kasal ng pamilya Shen at He ay hindi pwedeng mawalang bisa. Kaya, handa ka bang pakasalan ay kayo? Pero, ikaw ay tagapagtaguyod ni Han Bian na nakatatanda. Simula na yan. Sa Han Bian pinalis sa pamilya He. Mula ngayon, wala nang kaugnayan si Hiyunian sa kanya. Ikaw lang ang asawa mo. Sige. Handa akong gawin. Chi-Chi, sa natitirang panahon ng buhay ko, gusto kitang alagaan. Isang taon matapos. Pagkatapos tumakas ng nobyo sa kasal, pinakasalan ko siya amain sa papel. Akala ko noon ginagawa to para tapusin ang kasunduan. Pero hindi ko inakala. Sobrang bait niya sa akin. Kahit na, masyadong mabait. Mahal, kumain ka muna. Pasensya, Ginoong He, nagkamali ako. Kailangan ng maam ng katahimik. Sino nagsabi sa'yo na magsalita? Dalhin mo siya. Sundin ang mga patakaran ng pamilya. Hay na mo na. Hindi sinasadya iyon. Nakalimutan mo ang sabi ng maestro. Gawin natin ang mas maraming mabuting gawa para sa biyaya ng sanggol. Hindi siya madaling makuha. Baby, nagbibiro si Papa kasama sila. Wag kang magalit. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Huwag ipagpaliban ang trabaho mo para sa akin. Sige. Hayaan ang loket ko. Pansamanalang sumamaseo. Hintayin mo akong bumalik.
Alis na ikaw. Sige, pumunta ka na. Kuya Bayan, pumunta ba tayo ngayon para bisitahin si Ginoong He? Noong una, nang pinagsisisihan ko, napahiya ang pamilya He sa Beijing. Siya, hanggang ngayon ay galit pa rin siya. Pero narinig ko na mahal niya ang bagong asawa. Ikaw, ang kailangan mo gawin ay maging magkaibigan. Wala na tayong problema sa kasal. Alam kayo na, huwag kang mag-alala. Tara na. John, tanggalin mo na yung mga CCTV sa bahay. Pero sabi yan ay sir. Sa bahay ako makakadamay na walang kasalanan. Kaya balak kong lumipat. Hindi na kailangan ang mga CCTV. Tari, kasama ko si King Yui para bisitahin ka. Shinjiachi, bakit ka nandito? Buntis ka. Buntis ka. Kanino ang batang dinadala mo? May bahay ng pamilyahe. Siyempre, ang dinadala ko ay dugo ng pamilyahe. Isang taon na akong wala, di ko naman nahawakan ka. Paano magiging anak ng pamilya He ang dinadala mo? Sa pamilya He, hindi lang ikaw ang lalaki. Kuya Bayan, ang fiance mo nagdadalang tao. Nagpanggap na tagapagmana ng He family at nakatira sa pamunahing bahay. Hindi ba ito parang sampal sa mukha mo bilang nag-isang tagapagmana ng He? Sabihin, kanino talaga ang batang ito? Han Bain, simula nung tumakas ka sa kasal isang taon na, wala ka nang pakialam sa bagay ko. May karapatan ka bang tanungin ako? Pwedeng manatili ka sa pamilya He. Dahil sa pagiging fiancé kita, pagwala na yan. Akala mo ba tatanggapin ka ng pamilya He? Sabihin mo, kanino ba talaga ang bata ito? Sino ang may lakas ng loob na linlangin? Pupuntahan ko siya at babawasan ko siya. Ang kanyang pagkatao, natatakot akong sabihin. Di mo kayang kalabanin. Si Brother Bian ay mismong pinapalaki ni MR bilang tagapagmana. Nag-isang tagapagmana ng bilyonaryong imperyo. Sino pa? Ang mas marangal kaysa sa kanya. Pinalayas na siya sa pamilyahe. At naglalakas loob tawagin ang sarili tagapagmana ng pamilyahe. Nakakatawa talaga. Hindi ka lang nagpapanggap na dugo ng pamilya He. At naglalakas loob pang i-question ang identidad ko. Mukhang kailangan kang parusahan ng maayos. Han Bayan, subukan mong galawin ako. Ang ama ng aking anak. Si Hiinian. Sino sa Jing City ang hindi nakakaat? Si Ginuhi ay tinaguri ang malamig yama. Hindi lang siya nang lalayo sa baba. Mukhang hindi mag-anak. Nagmamadali kang humanap ng ama para sa anak mo. Hindi mo pwedeng makipagsabunutan kay Marhi. Hindi ako nagsisinungaling. Ang ama ng bata ay si Hiinian. Pumasok kayo sa lumang bahay na walang permiso. Nagkunwaring tagapagmana ng pamilya. At may lakas ng loob na sumagot. Lahat ng iyon ay malubrang pagkakasala. Kapag bumalik si Hiinian, hindi niya kayo palalampasin. Nag-iimbento ka pa. Narapat sa pinakamatinding parusa. Batong Giro, ang sanggol sa tiyan ng ginang. Talaga naman itong si MR. Ang bata sa tiyan ng ginang. Talaga naman itong si MR. Kung malaman ito ni MR, tapo na tayo. Zhang So, naloko kayong lahat ng kuti na ito. Ang dinadala niya ay isang misteryosong cute na bata. Binata, 20 taon na akong nasa pamilyahi. Pinalaki kita. Hindi mo ba ako paniwalaan? Ang batang dinadala ni Madam ay tunay na anak ni Sir. Iyan ang tagapagmana ng pamilya. Ang kanyang marangal na tagapagmana sa hinaharap. Si Shinjiachi. Ikaw pala ang bumili kay Suzhang na makipagsabuatan sa'yo. Mukhang kailangan kitang parusahan ng maayos ngayon. Kung hindi ako dapat maging susunod na tagapamahala ng pamilya He. Huwag ka nang magkamali, Ginoo.
kapag may nangyari kay Madam o sa mga bata. Tapo ka na. Gumagawa ka pa ng kwento. Dalhin silang lahat sa altar ng pamilya. Gusto kong gamitin posisyon bilang susunod na taga. Maayos na parusahan sila. Han ba yan? May lakas ng loob ka bang tawagan si Hyunyan sa harap ng ninuno para alamin ang pagkakakilanlan ng batang ito? Ano bang uri ng tao ka? Naglalabolt ka rin na istorbohin. Anong klaseng tao si Emarhe? Abala siya araw-araw. Ikaw, nakit lang ang nakapasok sa bahay ni He. Payan kaya. Inapos mo siya. Si Emarhe ay purihin ka, may taglay kang pamana. Han ba yan? Dahil di mo kaya magtanong. Ako na. Nayan. Lahat ng ginawa mo. Aminin ko sa kanya ng buo. Kapag nagkataon, magluhod ka sa harap ng mga ninuno ng pamilya para humingi ng tawad. Tunay nga ba talagang siya ang tumawag? Kirbayan. Pagkatapos, bata sa tiyan, baka sirhenga. Imposible. Alam ng lahat sa pamilya, He. Hindi magkaanak si Hyunyan. Hindi siya pwedeng magkaanak. Advanced ang teknolohiya ngayon. Parang virtual number lang ito. Tama din. CG, ang namamahala sa pamilya He, makapangyarihan walang katulad. Paano niya nagawang magsinungaling na ang batang ito ay sa kanya? Pag malaman ni G, siguradong ikaw ang mapagbubuntunan. Shin Jiachi. Nagkaroon ka ng lakas ng loob. Kuya, totoo itong tawag sa telepono ni Jihi. Kung di ka naniniwala, ikaw mismo ang tumawag kay Sir. Sige. Tingnan kayo na. Anong gimmick nyo? Tingnan nyo akong mabuti. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya He. Hindi matitinag na tagapagmana. Hoy, madam. Kumusta? Si Monsieur et Baito? Hindi ito ang boses niya. Ikaw naman, wala kang utang na loob. Magkano ang suhol o lagay na binigay sa'yo? Narinig ko ang boses na iyon. Mukhang boses ng isang lalaki. Sir. Bakabuzi PA si Sir Ngayon. Iba lang siguro ang sumagot ng tawag. Tawag ka ulit mamaya. Bayan, galit na galit siguro sa iyo si Shanjiaki dahil sa pag-alis mo sa kasal. Kaya siguro binuod niya ang mga tao rito para gumawa ng kwento tungkol sa bata. Mula ngayon, sige nang Zhang. Natanggal ka na sa trabaho. Han ba yan? Si Zhang Sao ang kasambahay na kinuha ni Hyunyan. Hindi ikaw ang dapat palayasin, ikaw na dating ampon sa labas. Siya yan ay bawg. Kaya, Ako ang magiging tagapagmana ng pamilyang He. Ang magiging daan-daang bilyong ari-arian ng pamilyang He sa hinaharap ay magiging akin lahat. Ako ang bagong amo ng pamilyang He. Sinasabi ko kung sino ang tatanggalin at tatanggalin ko sila. Kirbayan, ang tulad niyang pinapahiya ang dugong He at kinukwestiyon ang posisyon mo. Dapat sa kanya ay parusahan ng pamilya. Tama ang paalala ni King Yue. MG Tao. Ihanda ang parusa ng pamilya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang nag-uutos sa pamilyang He. Master. Kung si Madam at ang bata sa kanyang sinapupunan ay magkasakit man lang, siguradong hindi ka palalagpasin ni Sir. Han ba yan? Binabalaan kita, pakawalan mo. Kang hindi. Pagbalik ni Hyunyan, walang makakaligtas sa'yo. Nagpapanggap ka pa rin. Han ba yan? Mag-isip ka ng mabuti. AKO talaga ang stepmother Amao. Pati ang phone na itinatag ko at ng mama mo ginalaw mo pa. Ang tapang mo ha, Sir He AKO? Hindi ko na ulitin, pakiusap, maawa ka. Tama na, nagdarasal ako para sa baby na isisilang ko. Ayoko ng anumang kalaswaan. Ibigay sa economic investigation at fiscal ayusin para hindi maapektuhan ang kapayapaan ng asawa ko habang buntis. Sahi, at tatapos lang tumawag ni Madam. Bakit di mo agad sinabi kahit ano tungkol kay Madam? Laging unahin, yan, di ba alam mo? Pasensya na, sir, kasalanan ko Pio. Alam ko na magka-problema ka. Buti na lang na plano na ako. DKO alam. Kaming ka ng tama, behave aside baby. Nagulo ba siya? Ay tanya sa ihambe na hanapalayas na ay lakas ng loob manggulo sa pagpapahinga ni Kiki.
bumalik sa ancestral home. Babawiin ko siya. Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikwento mo ng matapat kung sino ang ama ng bata sa sinapupunan mo. Kung hindi, Eligtas mo ako, inian. Sa gitna, Chi. Bilisan mo. Hamba yan. Kung may tapang kang saktan si Kiki at bata, sa natitirang bahagi, maghintay ka na lang magsisi sa impyerno. Hambayan. Ako ang legal na asawa ni Hiyinyan. Ang batang ito sa sinapupunan ko ang karapat-dapat na tagapagmana ng pamilyahe. Pagbalik ni Hiyinyan, unang tatanggalin. Shinjiachi, mukhang nasiraan ka na ng bait. Basta na lang magbuntis para magpanggap. Na tagapagmana ng pamilyahe. North yan kaya. Talaga namang hindi nagpapahalatang dama na. Diretsong sa harap ng mga ninuno ng pamilya Tapos silang dalawa na itong traitor sa pamilya. Sabay na linisin ng maayos. Laban tayo, pero para sa kaligtasan ng bata. Kailangan kong magtiis muna. Sige, Hambayan. kung talagang hindi ka naniniwala, aminin ko. Bata sa tiyan ay hindi mula sa pamilyahe. Alis agad sa pamilyahe. Gayon siguro masaya ka na. Batas ng pamilya Malaking kasalanan ang pagpapalit ng dugo. Pero, pwede naman akong magmalasakit bilang asawa ng magiging pinuno ng pamilya. Pulutin mo lahat ng biyen sa sahig. Papayagan kitang umalis. Pulutin mo ng maayos. Kahit isang kulang, wala makakalabas sa pinto ng pamilya Kuya, magpakabait ka na. Kapag bumalik si Sir, kukunin niya ang buhay mo. Nagkukunwari siyang may dugo ng pamilya Noon, nilulunod sila sa lawa. Sabihin mo sa kanya na pulutin ang butil. Pabor yun sa kanya. Sige, pipilitin kayo. Pero tandaan ninyo. Ang kahihiyan na ipinataw ninyo sa akin gayon. Si Hiu niyan ang magahig siksikliglig at umaapaw. Maghintay na lang kayo. At kayo ang luluhod at magsusumamo. Natapos ko ng kunin. Pwede na ba kaming umalis ni Etshang? Anong kalokohan ang pinili mo? Sinong naloko mo? Ma'am. Itong long life lock. Saan mo ito nakuha? Itong long life lock. Saan mo ito nakuha? Kaya ba yan? Itong long leaf lock niya. Bakit parang pamoyar? Basta dugo ng pamilya Lahat ay may natatanging locket. Simbolo ito ng pamilya dati meron din ako. Normal lang na nakita mo na. Pero nawala kayo yun. Son galing yung hababuhay na locket na ya? Jets ko na, Kuya Bian, yung locket mo hindi nawawala, kundi ninakaw niya. Kaya pala napaniwala mo ang lahat at nakatira ka sa lumang bahay. Magna ka. Hambayan. Habang buhay na locket ay asay Hiu niya. Ang personal na nagbigay sa akin nito. Ang lakas mong magsinungaling. Kanina lang, sinabi mo. Ang bata sa tiyan mo ay hindi sa Ginoong At ang locket mo ay ebidensya ng paghalo ng dugong Ngayon, nahuli na kita may kasamang ebidensya. Shweching you. Pumapantay na ang kakayahan mong baliktarin ang tama at mali. Sinabi ko na ng maraming beses. Totoo, si Hiyinyan ang ama ng anak ko. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong magagawa. Nayon. Natapos pulutin beans, pawiin kami ni Etshang. Kuya Bian, hindi lang niya inamin na nagnakaw siya. Pinagmumura pa niya ako. ABA ikaw Hashinjiachi. Mabuti na lang at gusto kitang patawarin pero ngayon pinagmumura mo pa si King Yue. Mag-sorry ka na. Di ba sinabi ko ang totoo? Eos lang, Shinjiachi. Ayaw mo sa mabait, gusto mo sa galit. Huwag mo akong sisihin pag naging masungit ako. Han Bayan.
Palayain MOA. Kung may mangyari sa akin, hindi ka evasan ni Hiin yan. Talaga? Buong pamilya he. Siya ang pinaka nagmamahal sa akin. Tumulong ako sa kanya iayos ang problema sa pamilya he. Isang babae na gustong magpanggap na may dugong higamit ang bata. Purihin lang niya ang ginawa kong mahusay. Anong ginagawa mo? Akin yan, ibalik sa akin. Anoing sayo? Alam kong kaibigan kayo ito. Matagal mo nang ninakaw ito. Panahon na para ibalik sa may-ari. Sa bawat buhay na law ng pamilyang he, may nakaukit na pangalan na may-ari. Tingnan nyo ng mabuti. Kung sino ang nakaukit na pangalan diyan. Mga gamit na dinala ni Shen Jackie. Sinong nakakaalam kung may virus dyan? North yan, ang talino mo talaga. Baka yung nasa tiyan niya ay anak ng pulubi. Napakadumi nun. Shen Jackie, mukhang gutom na gutom ka. Kaya't ano kinakain? Parating na. Yui na siya. Han ba yan? Tapos na kayo. Kia ba yan? Ano sinasabi naya? Baka natatakot na mabuking. Baka nasiraan na ng bay. Paulit-ulit. Gamit ang maruming dugo para dungisan ang pamilya he. At kinukwestiyon pa ang autoridad ko. Nayan, ayusin ko siya para sa'yo. Magpakalma ka. Han ba yan? Ang ama ng anak ko ay si Hyun yan. Hindi mo siya pwedeng saktan. MGA Tauhan. Hawakan niyo siya. Hiyi. Sinabi nila kanina na kailangan nilang tanggalin ang anak ni Hifuren. Han ba yan? Hanapin mo si San. Bilazin mo pa. Shinjiachi. Inumin mo itong pampatibay na tsa. Tingnan natin kung gamit mo ang bata. Para siraan ang pamilya he. Pinapayuhan ko kayong huwag lumapit. Nasa tiyan ko. Ang tanging dugo ng pamilya he. Matagal itinaboy siya mula sa pamilya he. Kung gusto niyo makinig sa kanya, pagbalik and I hiniin, isa ang daan para sa inyo. Jinung, Miss Shue. Hintayin natin bumalik si Ginuhi bago pakialaman. Kung dugo ng pamilya hi, delikado. Huwag ko na. Ang kapal mong maniwala sa kwento niya. Ako ang tunay na, tanging tagapamahala ng pamilya he. Shinjiachi. Ito ay dahil sa iyong sariling kahinaan. Jinungi. Kasalanan ito, tumigil ka habang maaga pa. Huvak. Hiiniin, bilisan mo at iligtas ang anak ko. Nung sinisiraan mo si Brother Bian gamit ang anak sa tiyan mo, hindi ka ba matapang? Gayon ito ang karma ng pagsisinungaling mo. Cute na bata. Ang lakas ng loob mong lumaban. MGA Tao. Patumbahin niyo siya. Gusto kong ipainom sa kanya itong pampakalma at sa unti-unti. Gusto ko siya pati ang cute niyang anak. Na mawala silang dalawa. Hwate. Yan, ang lakas ng loob mo. Ginoong anak ng may-ari. Huvak po. Ginoong anak ng may-ari, hindi mo ito pwedeng gawin. Mahalaga kay Ginoo ang pinagbubuntis ni Ginang. Kapag may nangyari dyan, pagsisisihan mo ng sobra. Ang kite mo naman. Ang lakas ng loob mong harangin ako. O baka naman. Yung anak sa tiyan niya ay anak mo. 8 siyang. Han ba yan? Pinalayas ka na sa pamilyang hi, wala kang karapatan na saktan si Etshang. Ganon BA. Han ba yan? Madali, dalhin mo ako sa ospital. Kung may mangyari sa bata, pagbalik ni Hyun yan. Iwan kanyang walang tatlong bagay. Kapatid na ba yan? Mukha namang hindi siya nagsisinungaling. Baka naman mayroong hindi pagkakaintindihan. Paano magkakaroon ng anak si Ainin? Si A ang pinuno ng pamilya. Ako lang at ikaw ang magiging ginang ng pinuno. Ang hinaharap ay puno ng tagumpay. Tao. Dalhin mo siya sa ospital. Magpa-DNA test. Hyun yan. Chi-Chi.
Tara nandiyan kita. Nasaan ang asawa ko? Ang lokasyon na manika ay nandito. Simula kanina, hindi ito gumalaw. Hamba yan. Ano mo nagawa? Suriin mo yan para kahit maghukay ng buong lupa sa kabit. Hanapin nyo para sa akin. Siguraduhin ang kaligtasan ng asawa. Kung hindi nyo magawa ang maliit na bagay, kaya ang lahat, walang kaapatang mabuhay. Oo. Bitiwan mo. Hamba yan. Bitawan mo na ako. Ako ang asawa ni Hiyinyan. Kung mangyari sa anak ko, maghanda kang mamatay kasama niya. Malapit ka nang mamatay pero nagmamayabang ka pa. Ginagamit ang batang di alam kung saan galing. Para palitan ang dugo ng pamilya he. Tingnan natin. Mamaya, kapag nabunyag ka, gaano kalungkot ang sitwasyon ni San? Doktor, sino ang kailangan magpa-amniocentesis? Kailangan nating malaman kung ang bata sa kanyang tiyan ay anak ng empleyado na iyon. Ginang he. Bakit po kayo nandito? Hiyinyan. Si Kiki ang nasa kots kanina. Si Hanbiyan ang nagdala sa kanya. Hito na, General He, may balita. Nahanap ang lokasyon ng Mrs. Nasa rin AI Hospital. Chichi. Hintayin mo AKO. Hindi pa kami kasal ni Bian. Hindi pa may tuturing na Mrs. He. Umalis ka sa daan. Sino ang nanakit sa'yo, Mrs. He? Kilala mo siya. Siyempre, siya ang misis ng pinakamayamang tao sa Jing City, si MR his asawa. Noong buntis ang ginang, kasama si Ginoong He. Dr. Chen, ikaw as I Dr. Chen. Pekyasa, iligtas mo ang anak ko, di pwede mapahamak. Huwag kang mag-alala ginang, gagawin ko ang lahat para sa inyo at sa bata. Tijol. Walang majijing anakasay, di natin alam sino ama ng dinadala niya. Baka sa anak ng tagapamahalayan. Ganito lang. Ako nakakita ng taong ganito kakapal ang mukha. Para lang makasama sa pamilya ko, wala siyang sinasanto. Pero biti na lang at malapit na mabuking ang kanyang kasinungalingan. Ako Hank. Ang tunay na karapat dapat na maging MRS ho. Yung mga babaeng ganito, materyosa. Marami na akong nakita. Nung nakita niyang hindi niya ako makuha, lumipat siya kay Hayun yan. Ako ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya he. Hindi ko papayagan mangyari ito. Mapilit niyang sinabi na ang batang dinadala niya ay kay Ginoong He. Inisip namin pero di inasahan. Imposibleng magkaroon ng anak si Ginoong He. Kaya kinaho asay Kuya Bayan. Noong dumating si Ginoong He, nagpadna test sila. Anak ni Ginoong He ang nasa sinapupunan ng may bahay. Ginoong Han, tingnan mo, ito ang resulta mula 5 buwan na nakalipas. ENA test nila Ginoong He at ng may bahay. Impossible ito. Hindi ito possible. Kuya Bayan. Paano ito? Kuya Bayan, alam ba ni Ginoong He na dinalanatin asay siyang baka dumating siya para magsumbong. Huwag kang matakot. Pinakaayaw ni Hiyinyan ang taong naloloko sa kanya. Kuya Bayan, bakit di mo sinagot ang tawag kanina? Bakit nagmamadali ka? Hintayin natin yung resulta ng ENA test. Kapag meron, saka natin sabihin sa kanya para Pero paano kung itong DNA test? ang tao na walang anak. Wala na anak sa buong buhay niya. Itong ulat ng ENA test. Sa tingin ko, dapat malinang nakuhang iba ito. Mr. Han, sa mga nagdaang buwan, si MR Hilang ang nagpadna test. Mas mabuti pa, tingnan mo ng mabuti. Hindi maaari ito. Ang taong walang anak, paano magkakaroon ng anak? Ipinapakita ng ulat na ito. Si Ginoong He ay may kondisyon na hindi kaya. Ngunit si Ginang He ay bihirang makitang madaling magbuntis, siguradong magbubuntis. Kaya, ang dinadala ni Shenjiaki, anak ni Ginoong He. Totoo yun. Hindi pek ang ulat na ito. Hindi nagsisinungaling si Shenjiaki. Walang ibang laman ang sinapupunan niya.
Totoo ngang dugo ng pamilya He, tunay na anak ng pamilya He. Paano kang malaman ni Ginong lahat tapos na? Kuya Bian, isipin mo ng paraan, anong gagawin? Ba't ka nagmamadali? Itong DNA test report. Siguradong fake. Ano yang DNA test report? Lahat yan pake. Fake. Si Shenjiaki kahit matagal na nagtatrabaho si Ate Zhang sa pamilya He, nakumbinsi kaya ang pagkuha ng tao para gawin peking resulta ng DNA test. Hindi ba't napaka-simple? Pero paano kung mali ang resulta ni Marhe? Na kaya niya palang magkaanak pero hindi niya alam. Maraming ekspertong pinuntahan ni Hyunyan nitong imposibleng magkamali. MRH, totoong tunay ang dokumentong ito. Tumahimik ka. Gumawa pa si Shenjiaki ng kwento tungkol sa kakaibang kondisyon. Para lokahin SIG. Hindi nakapagtataka na siya ay walang takot. Stick ka, Kuya Bay. Pagbalik mo, ala agad ang kasinungalingan niya. Isa lang siyang babaeng gustong umangat. Kanyang karaniwang paraan. Ang tatay ko ay maayos at desente. Hindi nakikizalamuha sa Kaya na loko siya, normal lang yan. Walang problema. Darating din ang ulat ng pagsusuri. Titingnan ko kung anong masasabi pa ni Shen. Wala na siyang may dadahilan. Mga walang silbi, nasa harapan na, di pa rin makita. Mabilis, hanapin niyo siya. Kaunti na, makakahingi na ako ng tulong. Anak. Sigurado akong poprotektahan kita, anak. Shinjiachi, akala MOBA makakatakas ka? Shinjiachi, saan mo balak tumakas kasama ang anak mo sa tiyan? Mas mabuti pang huwag ka nang pumalag. Sumama ka na lang sa amin ng para hindi ka na masyadong Hindi AKO sasma sa inyo. Ito kidnapping, labag. Labag sa batas? Ako ang kagalang-galang na prinsip ng Jing City. Legal na tagapagmana ng pamilya He. Inaayos ko ang mga manloloko para sa pamilya. Bakit bigla naging krimen? Ayusin mo na maayos. Kung tumakas ulit, ikaw na mismo ang magpaparusa. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako agad. Han ba yan? Matapang galawin tagapagmana ng pamilya Hisatian. Ikaw ay gagawin ni Hyunyan na mamuhay sa hirap. Ano pang hinihintay mo? Kunan ang amniotic fluid at DNA. Bitawan mo ako. Hanbei yan, Shuaching Yua. Ang ginagawa niyo ay labag sa batas. Makakarma kayo. Ang anak ko ay walang sala. Ikaw itong cute na bata. Lakas loob mong magpanggap na dugo ng pamilya He. Nagnanay sa posisyon ni Bian, tagapagmana ng pamilya He. Siya at ang bata sa tiyan niya. Kahit pa mangyari yan sa kanila, ay nararapat lang. Bilisan mo. Miss Dahan, Miss Shue, hindi ito ayon sa patakaran. Walang legal na dokumento at tutol ang buntis. Zapilitang gawin invasive DNA. Napakalaki ng panganib. Makasama sa sanggol at buntis. Hindi ko kayang gawin. Tumahimik ka. Ako ang bahala dito. May bata siya sa tiyan. Tapat tatlo. Shinjiachi. Sisihin mo, sarili mo. Hindi mo alam kanino na ang bata. Nayan. Sa ngalan ni He. Lilinus AKO. Huvak. Huvak. Chichi. Pesensya na, Yunyan. Lena, AKO. Anak. Anak Naden. Chichi. Kuya Bayan. Mas mahalaga kay Ginoong si Shenjiaki. Kung malaman ang ginawa natin sa kanya, paano kaya? Imposible. Naloko siya ng cute na ito. Sinasabi kayo kapag lumabas na ang katotohanan. Based sa ugali niya. Si Shinjiachi. Lagat na. Ang bata sa tiyan ni Shenjiaki ay hindi sayo. Anak itoing, anak and I Chong. Nagpanggap na bata. Kanina sa templo, siya umamin. Una, Hindi alam kung saan nakuha ang balita na wala kayong tagapag. Nagpanggap na may batang dugo ng pamilya Hao. Gusto kunin ang inyong kayamanan. Dahil kay Kuya Bian, naiwasa ang masama. Baka hindi maganda kalalabasan. nilito ni Shenjiaki ang dugo ng pamilya. Hindi siya kaawa-awa. Kaninang umaga, sa altar. Pinagalitan ko na siya ng konti. Para sa iyo, simula ng ang natitira ay ibibigay ko na sa iyo. Ang natitira ay ibibigay ko na sa iyo. Ganon BA. Magaling ba ginawa mo?
Tama ang ginawa mo. Ay Neko. Bilang isang anak ng pamilya lahat ng ito dapat kong gawin. Tama na. Anak sa sinapupunan niya, huwag kang magdalawang isip. Dapat tapusin ito agad para walang problema. Kailangang tapusin ito. Shunjiachi, nakapagdesisyon ka na. Ano pang hinihintay mo? Bakit nyo kami hinuhuli? Nga, sabi ni Ginoong hinahulihin niyo ito, itong kite. Molly ang huli bitawan AKO. Hindi kami nagkamali. Take it. Yung tinutukoy niyong masama. Ako si Hiyun Yan, kanyang asawa. Ang nag-iisang asawa sa buhay ko. Siya ang ginang ng pamilyang Maglakas loob kayong saktan. Hinahanap niyo ang kamatayan. Si Shanjiaki ay tunay na asawa ni Ginoong Hindi naya kami naloko. Paano nangyari ito? Impossible ito. Si Shinjiachi, ang aking fiancé. Noon may kasunduan ang mga pamilya Shen at Ngunit walang tiyak na nagtatakda kung sino dahil ayaw mo. Kasunduan ng pamilya Shen at ay hindi mabali. Pwede pa rin siyang maging asawa ko, ang magiging ina ng pamilya Pero nakipagsabuatan siya sa katiwala sa bahay gamit ang mababang uri ng dugong inisip na anak ninyo para kunin ang ari-arian ng pamilya Alam ko, sabi kayo sa pagkakaroon ng anak ngayon. Pero sinabi ng maraming eksperto at doktor na hindi kayo magkakaanak sa buong buhay ninyo. Ginoong wala namang tinatawag na madaling makaanak. Puro kasinanggalingan lang yan. Yung sinasabi nilang pagsusuri ng INA, sigurado akong planado lang nila yan. Kaya, Gusto nyong gawin uli yung pagsusuri ng INA. talaga ba? Kanina sa loob ng shrine, inamin niya. Bata sa sinapupunan. Hindi naman talaga sa iyo yan, at kanina pa siya nagdadahilan. Siguradong may tinatago siya. Ang batang ito, siguradong hindi sa iyo. Personal na ginawa ni MR sa institusyong panghukuman sa Beijing at kagalang-galang na kumpanyang bioteknolohiya para sa paternity test. Lahat ng resulta ay nagpapakita na ang bata sa tiyan ng misis mo ay may kaugnayan sa dugo kay MR. Hindi ito possible. Paano nangyari ito? Ito. Ang batang ito ay tunay na kadugo ni Ginoong Direct at dugo ng pamilya Tapos na. Lahay tapos na. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi mo masisisi, lahat dahil kay Shenjiaki, hindi niya naipaliwanag. Ginoong critical ang kalagayan ng asawa. Kung Maaring parehong mawala ang buhay ng mag-ina, Kiki. Huwag mong alalahanin kung ano ang gagawin mo. Siguraduhin mo ang kaligtasan ng aking asawa. Narinig mo ba? Dalhin silang dalawa sa lumang bahay. Hintayin magising ang misis para magpasya. bitawan mo Mr. Wala akong kinalaman dito. Si Han Bian ang may gawa. Kumusta ang misis ko? Sa wakas nakarating kayo agad, MR. Ang misis at ang pansamantala silang ligtas na. Pero masyado siyang na-stress. Napakahina ng katawan niya. Kailangan talagang ipahinga. Wag na wag magpapadala sa matinding emosyon. Kung hindi, pakamak, hindi magandang mangyari yon. Nagbabantay sa lumang bahay. Walang maywan. Alitan silang lahat. Chichi. Gumising ka na, kasalanan ko ito. Hindi kita na protektahan na maayos. Si Han Bayan at sila. Nasaktan ka ng ganito. Pupunta na, AKO na yon. Chishi. Guising kana, alam, MOB. Kung hindi ka nagising, pupuntahan ko na sila ngayon. Aos lang AKO. Gaano katagal akong natulog? Chichi. Saan ka masakit? Doctor.
Maayos ang vital signs ng misis, normal ang tibok ng bata. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi ako mag-aalala? Hindi mo nakikita, nahihirap. Katatapos lang niya sa matinding sobrang mahinang-mahina ang katawan. Baka mas sensitibo siya sa sakit kaysa sa iba. Kailangan pa natin siyang obserbahan. Ano nung kinaobserbahan mo diyan? Ikaw ba ang authority dito? Bakit siya nasasaktan? Hindi mo BA makita? Mr. He, ako. Yun iyan. Talagang ayos lang ako. Kick lang and I, baby kanina. Pinangako mo na sakin, hindi mo na gagawin ulit ito. Pasensya na, hindi ko napigilan. Nagalit ka tuloy. AKO kasi. Natakot akong iwan mo ako. Chichi. Ngayon okay na. May anak na tayo. Hindi mo na ako aiwan. Tama BA? Alam kayo, para sa akin at sa baby natin ito. Pero, Jet yan. Talagang huling beses na ito. Sa susunod, anong mangyari? Huwag magpadalos-dalos. PBA? Oh sige. Para sa akin. At para rin sa baby. Sa isang mapayapang kapaligiran lumaki. Pengako KO sayo. Anak. Papangako KOS sa inyo. Poprotektahan ko kayong dalawa at ang mama mo. Hindi KO iwan. Hindi kailanman. Chichi. Ano nila nagawang saktan ka? At ang anak natin. Sinabi mo, paano aayusin ito? Ginoong He, ito ay hindi pagkakaintindihan. Talagang hindi namin alam na siya ang iyong may bahay. Han ba yan? Si Heyun yan talaga ang ama ng bata. Huwag mo siyang galawin. Hindi alam. Siya ba ang hindi maliwanag nagsabi? O bingi na kayo? Sino nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Not Galawin SI, yun niya, ang taong iningatan ko. Sige. Alin ang kamay mong nanakit sa kanya? Ito BA. Oh. Ito. Magsalita ka. Kanina ang daldal mo. Ba't ka tumahimik? Ikaw. Hindi ba't gustong gamitin ang mga patakaran ng pamilya? Sige. Ngayon pagbibigyan kita. Huvak. Ako ang tagapagmana ng He family. Hindi mo pwedeng... Kaya ito ay hindi pagkakaintindihan. Magiging pamilya tayo sa hinaharap. Pakiusap kay Ginoong He, huwag kaming parusahan. Noong araw na yon, lagi kong sinasabi. Ang bata sa tiyan ko ay kay Hiinian. Ayaw niyong maniwala. Gayon, lumalapit kayo sa akin. Naisen kayo noon? Noong tumakas kayo ng babaeng ito sa kasal, sinabi ko na, wala ka ng kaugnayan sa pamilya. Wala ng ugnayan mula ngayon. Noong pinakasalan ko si Kiki, Nangako, AKO, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Pero, paano niyo nagawang saktan si Kiki? At halos mapatay ang anak ko na pinakainga-ingatan. KO, dapat perusin. KO, dapat perusin. Yun iyan. Ipinangako mo sa akin. Wala ng mga padalos-dalos na aksyon. Nakalimutan mo. Ang swert ninyo na yan. Maawa ako sa inyo at ililigtas ko ang inyong mga buhay. Ngunit, mga ginawa mong pananakit kay Kiki, hindi natin pwedeng hayaan na lang ng ganito. Chichi, nasaktan ka nila ganito. Muntik na nitong mapatay ang anak namin. Ano natin sila asikaso? Nasa sayo lahat. Araw na iyon, muntik niyo nang mapatay ang anak ko. 20 ng sala.
Sutnayo pa yan. Hawak nyo ang gintong mangkok na ito. Lumabas kayo, sa bawat pintuan yumuko at magmano. Manghingi ng bigas mula sa daan-daang bahay para sa anak ko sa tiyan. Magdasal at humiling ang pagpapala. Gusto mong gamitin para mamalimos. Ako Pimanda. Napakakahihiyan naman nito. Kung magmamakaawa tayo, mabuti pang patayin mo na lang ako. Iyun. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya He. Lalabas ako para magmakaawa, kahihiyan ito ng pamilya He. Inilagay sa kahihiyan ang pamilya He. Makinig ka mabuti. Asas mo ang bodyguard sa iyo. Bago magdiling. Kung hindi mo makuha kahit isang mangkok ng bigas, bahala ka. Pahingi ng bigas. Cosplay mo, hindi pinaghirapan. Para kang tagapalimos, may hawak na peking gintong mangkok galing sa online shop. Magkakaibigan, tingnan nyo, bagong style ng panlilimos. Oy, Pahingi ng bigas. nangangamoy palimos ka, lumayo ka sa akin. May hawak ka pang peking gintong mangkok, balak mong manloko. Sinasabi ko sa'yo, nag-download ako ng National Anti-Scam app. Kung di ka alis, tatawag ako ng pulis. Kaya ba yan ano gagawin natin? Malapit nang lumubog ang araw, pero wala pa tayong kahit isang butil ng bigas. Punta tayo sa katabing tindahan para magtanong. Miss, Pwede bang makahingi ng kaunting bigas? Wow! Mukha talagang totoo, tong mangkok na to. sabihin mo. Saan nga ba kayong scam group na gumagamit ng peking mangkok na, to para lokohin kami ng tunay na bigas? Boss, Makipagtulungan sa amin, pagkatapos, bibigyan kita ng 500,000 bilang bayad. May sakit ka, BA? Mas luma pa sa basahan ang suot mo. Hawak ang sirasirang gintong mangkok, bibigyan ako ng 500,000. Sino naniwala? Umalis ka. Huwag mo akong hadlangan sa negosyo ko. May pera talaga AKO. Puro ginto ito, tingnan mo. Tingnan mo, Totu. Puro ginto piada. mukha kang payaso. Oh. Kayo na ang pwede ipasok sa museo sa sobrang ingot. Kapag namana ko na ang pamilya He, siguradong mawawala sila sa kalye na to. Ano ang gagawin pa Yendi? Lulubog na ang araw, wala pang laman ang mangkok. He, Esa niya. he, Esa niya. Ki Madam He. Lulubog na ang araw. Walang laman ang mga mangkok ninyo. Alam namin mali namin, seryoso. Nung tumakas ka sa kasal, imo inisip pamilya He. Sabi kayo na nun pa, wala ka ng kinalaman sa pamilya He. Huwag, nagkamali lang ako ng konti, maliit na pagkakamali. Huwag mo itong gawin sa akin. Inabisuhan ang mga nakatatanda, 3 araw mula ngayon. Sa harap ng buong pamilya He, alisin kita sa talaan ng pamilya. Huwag, luluhod at hihingi ng tawad kay Shenjiaki. Hanbayan. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang maging matigas ang ulo, pero hindi ka nakinig. Gayon, ito ang kinalabasan ninyo, kasalanan nyo rin. Yun yan, alas na tayo. Shenjiaki. Kung hindi sa aksidente at nagdalang tao ka ng dugo ng pamilya He, magiging hambog ka pa rin ba? Sa ilang araw lang. Iwan ka rin and I ginoong he kachalat and I honbei yan. Habang nabubuhay pa ako, siya ay palaging magiging Panginoon ng pamilya He. Iwan ka rin and I ginoong he kachalat and I honbei yan. Habang buhay ako, siya ang asawang bahay ng pamilya He. Ikaw naman. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Sige na. Nagugutom na ako, umuwi na tayo. Yun yan.
Ang lahat ng kahihiyan na naranasan ko ngayon ay ipapam ko sa nagredang bet. Kia Bayan, hindi mo ba sinabi na pwede akong maging asawa sa pamilya? Paano na ito? Huwag matakot. Hanggat hindi pa ako natatanggal sa tala ng pamilya. Ang pamilya may pagay sa pai kayo. Nene. Chichi. Huwag matakot. Alagaan kita mula ngayon. Shinjachi. Kung hindi ka nagdadalang tao, anak ng pamilya, ganito ka kaya Congress, hindi magtatagal. Iwan ka rin ni Ginoong tulad ng ginawa ni Han Bian. Kung si Han Bian na nakasama ko ng 10 taon, kayang-kaya akong saktan. Ano katagal mo kaya akong mamahalin, hiyin yan? Chichi. Onawing inaisip mo. Makhang. Hindi maganda ang itsura mo ah. Wala. AKO na. Medyo pagod lang. Chichi. Para sa parusa kina Han at Shweching yu. Hindi ba masyadong maweng? Ang kamatayan. Masyadong magaan para palampasin siya. Pero SI Han, mawalan na mahalagang pagkakakilanlan at posisyon. Dahil dito, sila ni Tsu King Yu ay nahulog mula sa biyaya at napunta sa putik. Namamalimos sa kalye, ginintuang mangkok ng Ito ay mas malala pa kaysa sa kamatayan. Muntik na nilang patayin ang anak namin. Ang parusang ito. Hindi nila natututunan ang kanilang leksyon. Dapat ito. Taon na mga patay. Gusto kong matapos ito. Tahimik. Hinihintay namin na ipanganak ang anak namin. Sige. Susundin kita para sa iyo at sa bata. Tito, itong bagay na to. Ikaw na ang bahala dito. Tandaan mo ang pangako mo. Kapag natapos na, kukunin ko ang lumang bahay at 3% ng shares. Hinding-hindi makakalimutan ni Bayan. Kia Bay. Talaga bang ayos ito? Determinado hiinian. Itapon ka sa linya ng mga tagapagmana. Batas ng pamilya ng Kung itataboy pamamahay, kailangang pumayag ang buong angkan. Si Tiyuhin Tatay Pangatlo ang humahawak ng uwi siya ng may dangal. Gastonaya akang ipihiya publikament. Sa harap ni Shenjiaki. Luhad. Aminin ang kasalanan. Buhat. DPA nakakahiya yun? Nakakahiya. Ano bang silbi ng kahihiyan? Basta kasama pa rin ako sa talaangkanan. Kapag dumating ang tamang panahon, tatanggalin ko ang matandang to. Lahat ng sa pamilya di ba't akin na rin? Kung hindi iniligtas ng ama ko ang buhay niya noon, matagal na siyang patay. Nangako siya sa akin. Ipapamana sa akin ang kayamanan ni magiging akin, Han Bayan. Utom niya sa ama ko. Sa harap ng publiko, ako, ang ulila ng tagapagligtas na umiiyak ng todo. Lumuhod sa harap niya, humingi ng tawad. Para hindi niya ako itakwil sa pamilya. Sinasabi kayo, sa tingin mo ba, sa pamilya, isipin nilang umaasa siya sa anak sa sinapupunan niya, hindi marunong magpakumbaba at masyadong matapang. Kung hindi niya mapatawad, siya ang makikitid ang isip, walang utang na loob. Kung mapatawad niya, mahihirapang mabura ang pangalan mo sa talaangkanan. Tama. Inamin mismo and I hiyunyen noon. Na ipamamana niya ang lahat ng family sa akin. Hindi ko papayagan ang kawalan ng utang na loob niya. Pagod ka, Nabiye? Gusto mo bang magpahinga sandali? Hindi pagod. Sabi ni Dak na maglakad-lakad ka para sa ikabubuti ng bata. Dumating na.
Matandang pinuno, salamat sa personal mong pagpunta. Tingnan ang tiyan, malapit ng mga anak diba? September ang due date. Salamat sa pag-alala. Ayos, ang daya mo yata. Malaking tulong ka talaga sa pamilya He. Matandang pinuno, pumasok ka sa loob. Ngayong araw, salamat po sa inyong pagdalo, mga nakakatanda. Ito ay tungkol sa mahalagang bagay na may kinalaman sa pamilya He. Si Han Bian, ikasampung henerasyon na tagapagmana ng pamilyang He, ay lumabag sa tuntunin ng pamilya. Nakisa sa mga tagalabas para sakta, nagplano na ipahamak ang lehitimong dugo ng pamilya He. Ayon sa patakaran ng pamilya, dapat siyang alisin sa talaan ng pamilya. May titol BA? Mayroon akong tutol. Tiyo. Anong ibig sabihin nito? Yinian. Noong nasa panganib ka dati, buhay ng tatay ni Bea ng kapalit para mailigtas ka. Sa loob ng templong ito, humarap ka sa mga ninuno at nangakong si Beyan magiging pinuno ng pamilya. Ngayon, ako mo dahil sa maliit na bagay, tatanggalin mo si Beyan sa talaan ng pamilya. Dangalan ng pamilya, pati integridad. Lahat ba wala na? Baliwala ang lahat. Buntis ang asawa ko. Halos mamatay dahil sa kanya. Muntik na kapatay kaming dalawa. Napakamawain ko na niyan. Tingin ko, nalason ka sa babae na to. Noon, yung pifenda palo ng batas ng pamilya, di ba yun nakapagpagising sa'yo? Hindi nakakapagtaka na noong bagong kasal si Yunian ayaw niya ako makita. Palay nagpapagaling lang siya. Tama. Mag-ingat sa mga sinasabi. Si Yunyan sa ginagawa, may sarili siyang dahilan. Kung siya'y may ingat, hindi sana muntik nang mapahamak ang pamilya noon. Hindi na sana nailigtas niya ang kanyang ama sa panganib, pati buhay na rin. Kung di sinabi ni Uncle, nalimutan na. Kung di lang mabilis tumakbo ang Uncle mo dati at nakatakas pa abroad, baka wala ka na dito ngayon. Ikaw. Para sa akin, wala namang ginawang mali si Bea. Taong hindi magkaanak, paano magkakaanak? Itong babae, di mapakali sa bahay. Yung anak sa sinapupunan niya, baka hindi pa sa'yo yan. Paano mo nasabi na hindi si Hyunian ang ama na anak ko? Baka madalas kang niloloko ng babae. Nag-alaga ng anak na ibang lalaki, may karanasan. Bastos! Paano ka nakakapagsalita sa harap? Natutunan ko ito sa'yo. Fake it? Bakit ikaw lang ang pwedeng magmalaki sa edad? Hindi ba pwede sa kabataan? Magaling naman magsalita. Salamat sa mahusay mong pagtuturo. Walang respeto! Ayoko tanggalin si Beyan dahil sa babaeng yan. Tama na. Hijangwa. Inaapi mo ang mas bata. Matanda ka na, walang hiya. Kung may kasalanan si Bian, ayon sa patakaran ng pamilya, dapat siyang maparusahan. Aminin ko ang kasalanan. Emares puno ng pamilya. Aminin ko ang kasalanan. Ako'y bulag at di nakakita. Natakot ko ang iyo at ang iyong dinadala. Ngunit pakiusap, alang-alang sa aking ama na namatay para kay Ginoong He. Huwag ninyo akong palayasin, kundi kaluluwa ng ama sa langit ay maaaring maghinanakit. Pasensya, Ginang He, kasalanan ko. Kung may parusa, ako na lang. Pakiusap, patawarin mo si Kuya Beyan. Yun yan. Hipag sa pamangkin. Pakita nyo. Taos pusong nagsisisi si Beyan, nagbabago sa mali. Walang mas hihigit sa kabutihan. Pagkatapos patayin tagapagligtas, hindi ito tatanggapin ng langit. Oo, Yunyan. Ikinasal kami, hindi namin ipinagbigay. Hindi maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Magalit, maglabas ng hinanakit, lipas na ito.
Alam ko na hindi ko mapapatawad, ako ang dahilan ng kasawian ng asawa at anak. Itong buhay ko, ngayon ay ipagkakaloob ko sa iyo. Kalokohan. Yun yan. Pinalaki mo si Beyan mula pagkabata. Ipipilit mo bang mamatay siya para sa babaeng yan? Bata na sa sinapupunan. Hindi pa Mabigat na agad ang kanyang karga. Hindi ka ba natatakot na siya'y magbayad sa huli? Zengguo, maghinay-hinay ka. Ang asawa ni Yunyan, siyang totoong nagdurusa. Ang pagpapatawad ay nasa kanya. Chichi, huwag kang mag-alala. Nandito, AKO, ayaw mong gawin. Walang makakapilit sa'yo. Jiki, noong walang pera ang mama mo sa ospital, ako ang nagbayad sa kaniyang paggagamot. Pangako ko sa mama mo na tutulungan kitang maibalik ang iyong mana sa pamilya Shen para makalaban ka. Kung gusto mong kunin ang ibibigay ko ito sa'yo. Utang ko na rin ito sa mama mo, mula ngayon patas na tayo. Chika. Chika, Hanbei yan. Sa wakas sinabi mo rin. Matagal na akong nabibigatan na utang na loob na parang malaking bato. Kapag nagkakasala ka, ginagamit ko ito. Para patawarin ka. Pero ngayon ko lang napagtanto. Hindi ka talaga nagsisisi. Ginagamit mo lang ang utang na loob. Gusto mong magkaayos. Ibibigay ko yan sa'yo. Ang utang ko sa nanay ko. Binabayaran ko ito ng tiwala na ilang dekada pati na rin ang halos ikinamatay kong buhay. Bayad na. Pero ang mga kasalanan ay may kabayaran. Gamitin mo ang posisyon mo bilang tagapagmana ng pamilya He. At ari-arian nila bilang kabayaran. Simula na yan, Teo. Wala na ang utang. Sa buhay na ito, di na tayo magkikita. Dalhin mo ang mga tao mo at umalis ka sa pamilya He. Kapag lumapit ka pa, ikaw bahala sa kapalaran mo. Simula na yan. Inawas, kay Hanbei yan. Pagiging tagapagmana ng pamilya He. Lahat ng asset ng tagapagmana. Ibabalik lahat. Hiyunyen, Shinjiachi Magante Keo. Tito, anong gagawin natin ngayon? Gusto ni Hiyunyan akong puksain dahil sa babaeng iyon. Ano na gagawin ko ngayon? Lolo. Mag-isip ka na ng paraan. Ano bang ikinababadali mo? Pawalain si Shen Jackie at bata. Lahat ng ito, hindi ba sa'yo na? Paano mangyayari yun? Si Hiyunyan, mas mahalaga ang babae kesa sa sarili niyang mata. Paano natin gagalawin yun? Napaka-sopistikadong plano. Ang tungkulin ninyo ay isa lang. Alagaan si Madam at ang kanyang dinadala. Kung may mangyaring kasiraan, ang resulta, hindi ninyo kayang pasanin. Si Mr. Hiito. Adi Zhang. Siya ang namamahala sa gamot kay Madam. Ikaw mismo ang nagdala. Huwag mag-alala, Monsieur. Ako ang bahala sa asawa at sa maliit na Panginoon. Tikman mo ito, Chichi. Espesyal ko itong ipinagawa sa kusina. Ipinagluto kita ng herbal. Maganda ito para sa iyo at sa bebe. Kiki, ano ang nangyari? Hindi ka ba komportable? Anong nangyari sa sabaw na ito? Patawad, sir, hindi ko alam ang asal mula sa probinsya. Iniisip ko na baka magbago ang panlasa ng ginang dahil buntis siya. Kaya nagdagdag ako ng asin. Huwag sana magalit ang ginang at Ginoo, may maganda akong intensyon. Yan eh. Arong, bago dito, hindi pa alam ang mga patakaran.
Nagsimula siya na mabuti pero nagkamali. Patawarin natin siya. Ayos lang ako, inom lang ako ng tubig. Chichi. Kiki, ang bilis mong maawa. Isang utusan lamang, hindi nag-iingat sa paggawa. Nagamali ka. Dapat kang parusahan. Tigil. Huwag niyong galawin si Arong. Dugo, dumudugo ka. Chichi. Tawagin mo ang doktor, bilis. Kumusta na si Madam? Ang bata. Walang problema, mahina ang kalusugan ng ginang. Sobrang emosyonal siya kanina, kaya nagkaroon ng sintomas ng banta sa pagkalaglag. Kailangan ng pahinga at gamot, panatilihin ang kalmado. Kapag muling na-stress, mayroon panganib pa sa ina at bata. Basta't ligtas ang bata, ayos lang. Chichi. Alam kong nagkamali ako. Pansinin mo naman kayo, please? Huwag mo akong hawakan. Ako ang nagkamali, bugbugin mo ako. Chichi. Sa susunod, susundin lahat ng gusto. Hindi na painisin ulit. Makinig ka sa akin. Hey Unian, hindi ba lahat ng pagkakataon ay ganyan ang sinabi mo? Ingat sa katawan mo at sa baby. Chichi, alam kayo na ang mali. Ito na ang huling beses. Okay, BA? Unian. Alam MOBA? Bawat kagwawala mo. Bawat pilit mong proteksyon nakakasakal na. Gayon na apektuhan mo pa ang bata. Masaya ka na, BA. Hindi mo talaga kayang matuto magrespeto. Hinding-hindi na kita paniniwalaan. Chichi, paniwalaan mo ako. Para sa bata magbabago ako. Tama na. Pinapanood lang niya yan para sa mga bata. Masakit, BA? Hindi masakit. Chichi, inapatawad mo na ba ako? Huling beses na. Kang yulit ka pa. Alis ako kasama ang anak mo at di na magpapakita sa'yo. Huwag mo sabihin na lalayo ka. Chichi, talaga babaguhin ko. Chichi, nakikiusap ako sa'yo at sa baby. Huwag mo akong iwan. Chichi, ang proyekto namin nakipagtulungan kay Zhao Mingyuan. Nag-set up siya ng event. Inimbitahan kami. Pagod na AKO. Ayoko pumunta. Sinabi rin na maglakad-lakad para sa pagbabago ng paligid. Bukod pa rito, si Zhao Mingyuan ay kaibigan. Hindi pumunta ay masama. Ganito, pupunta tayo, Yui agad. Nangangako ako. Sasamahan kita buong oras. Ito ba ang iyong asawa, ha? Mas maganda pala sa personal kaysa naririnig lang. Ang galing Montak, Lauhi. Matandang baka kumakain ng sariwa. Kinakain. Napakasariwa pa rin, isang perlas na damo. Mingyuan, mag-ingat ka sa mga salita mo. Wala kang pakialam, madam. Kasalanan ni Lauhi, masyadong matagal siyang nagtatago ng ganda. Gusto naming malaman. Anong klaseng diwata talaga siya? Kapag niyaya si Lauhi sa mga lakad namin, laging may dahilan. Ngayon nakita ko na si Mrs. Totun Gang Zikatzia. Tara. Chichi, magpahinga ka muna dito. Lalapit lang ako para Babalik agad ako. Ano gusto mong kainin o inumin? Pasuyo ka, nalang care.
Madam, Medyo mainit dito. Uminom ka ng tubig. Hindi na kailangan. Nakita mo, tak? Si MR ay halimbawa ng perpektong asawa. Talagang inaalagaan ang asawa niya kahit saan. Humph. Alaga. Baka takot siya masaktan ang bulaklak ng ginto sa tiyan niya. Ano pang inisip mo? ganito kadali magpayag si Ginoong He. Sa isang nawawala sa pabor na tagapagmana ng pamilya Shen, Nga naman. Tanyo mo si Miss Shen. Ang lamig, walang kasing saya. Kung wala yung bata. Matagal na siyang iniwan ni MR He. lalabas muna ako para magpahang. Ma'am, ayo ka lang ba? Gusto mo ba samahan kita? Hindi na, nandito lang ako sa labas. Kirbayan. Magpakitang gilas, bigyan mo sila ng pagsubok. Para ma-pressure aside hiinian ing to do. Shinjiachi, Anong ginagawa mo dito? narinig kayo nandito ka. Kaya naisipan kong dumalaw. Bake it. Siya. Sinasaktan ka ba niya at ang mga bata? Ang inaalala lang niya ay ang bata sa sinapupunan mo. Ayos lang AKO. Huwag ka na mag-alala. Anaku. Hindi mo ako malaloko. Kung hindi kita pinili noon, hindi ka magpapakasal sa matandang iyon. Sabi ni MR and MRS na hindi maganda ang pakiramdam. Puntahan mo na sila. Bakit magkasama sina Madam at yung Master Bian? Sabihan ang driver. You inatayo maya-maya. Huwag kang assuming. Nakalimutan mo na ba? Sino ba ang umiyak-iyak dati para magpakasal sa akin? Nagpakasal ka sa kanya. Dahil lang naman. Aw nakita. Kaya mo siya pinakasalan. Bakit ang bilis mo umalis? Takit ka biye na malaman naya. Jachi. Huwag ka na magpanggap. Kung hindi ko lang ikaw iniwan, imposible kang magpakasal sa matandang iyon. Bumalik ka na. Alagaan kita at ang bata. Hanbayan. Nung pinili kong magpakasal sa'yo, ay para mabawi ang mana ng nanay ko sa pamilya ng mga Shen. Swerte na di ako nagpakasal sa'yo. Pagdating sa talento, ugali, kakayahan at yaman. Anong meron ka na mas magaling kay Hiinyan? Shinjiachi. Magantay ka lang. Iinian. Si Shinjiaki ay nawalan na ng pag-asa. Kaya napilitang magpakasal sa'yo. Ikaw? Laging pamalit na lang. Tignan mo mabuti kung sino ba talaga mahal niya. Kasal na kami. Pero hindi siya tumawa ng ganito. Baka na. Mahal, Naya, talaga si Han Bayan. Sir, sobra na po ang ginom niyo. Uminom po muna kayo ng sabaw pa sa tiyan. Sir, ang bait niyo po talaga kay Maam. Buong puso at kaluluwa pa. Pero, sino ba talaga ang laman ng puso niya? Bakit niyo pa pinahihirapan ang sarili niyo? Ano ang sinabi mo? Wala po, sir. Sadyang sayon lang po. Ginawa niyo ang lahat para kay Maam at mga bata.
Pero si Maam, sino iniisip o iniintindi niya? Kitang-kita ng lahat. Ang nangyari sa beranda kanina. Maaming nakakita nun. Pero walang nagsasalita. Tumahimik ka. Lumayas ka. Pasensya ka na, Ginoo. Gino. Gabina. Nakatulog na si Ginang matapos uminom ng gamot. Huwag mo siyang guluhin. Kamakailan lang si Madam. Mahina sa gulat. Umalis ka. Sir Bayon. Ayon sa utos mo, sinisira ko ang relasyon nilang dalawa. Maayos ang pag-unlad. Madame Jizinkana. Nagpahinga si Ginoo sa silid-aklatan kagabi. Mukhang hindi maganda. Maaming alak ininom niya kagabi. Mukhang masama ang pakiramdam niya kaninang umaga. Kayo at si Ginoong ito ay sabi ni Mr. na ayaw niya kayong maistorbo sa pag-alaga sa bata. Sinabi niya na lilipat na siya sa study room. Yuring kagabi ka. Maayos ang progreso ng proyekto. Pwede na itong ituloy anumang oras. Paano kayo Pasensya, Ginoong He. Alam namin ang pagkakamali. Sa susunod, mag-ingat ka. Huwag kang maging clumsy. Bantayan mo ang madam. Siya at ang bata sa sinapupunan. Dapat walang anumang problema. Opo, sir. Yun yan. Anong nangyari sa'yo? Bakit di ako kinakausap? Dahil kagabi as I hanbay yan. Ma'am. Narito na ang gamot tampatibay. Gino. Sinabi ng doktor na itong gamot ay kailangang inumin habang mainit. Kapag lumamig, hindi na maganda ang epekto. Chichi. Inumin mo na ang gamot. Maam, lumalamig na. Ginoo ay nag-alala pa sa'yo at sa babi. Aking knapo, ma'am. Magpahinga kayo, baka masaktan pa ang kamay nyo. Okay lang, gusto ko itong gawin mag-isa. Parent Abala, si Sir Kamakilanlang. Papasok labas si Assistant Zhu ilang beses na. Sabi ni Xiao Chen, mukhang may iniimbestigahang babae. Huwag po kayong masyadong mag-alala, maam. Noon pa magalit si Sir, mabilis din mawala. Baka po gusto niyong dalhan siya ng prutas. Bigyan niyo na lang po siya ng pagkakataon. Sige, Mr. He. May balita na tungkol sa babaeng hinahanap nyo noon. Ipagpapatuloy po ba ang paghahanap? Hindi na kailangan. Nahanap ko na ang taong iyon. Itong bagay na ito, huwag mong ipaalam kay madam. Hintayin mong ipanganak ang bata. Saka ko sasabihin sa kanya. ISA pa, ibalik mo agad ang mga resources kay Han Bian. Mabait si madam. Hindi siya nakikipagtalo sa kanya. Hindi ko siya patatawarin. Pagsabihan mo ang mga tauhan. Pagsabihan tauhan na ituro siya. Ziga. Nasaan si madam? Sir. Hindi ba't si Madam ang gumawa ng fruit platter? Dinala na ba niya sa inyo?
Ang pamilya namin ay tatanggapin na itong pabigat na ito. Pwede ka nang umalis. Kung hindi lang dahil nabuntis ka ng dugo ng pamilya hindi ka magiging ganito kayabang. Ilang araw na lang, magiging katulad ka rin ni Han Bian, itatapon ka na rin ni Ginoong He. Huwag hayaang malaman ito ng ginang. Iluwal mo ang bata. Chichi. Hinahanap mo ako kanina. Bakit umalis ka na naman? Hiyani, may tinitego ka ba sa akin? Ano ang pwede kong itago sa'yo? Chichi. Sino ang nananakit sa iyo? Inin, para lang bagawin mo akong masaya para ipanganak ang bata na ito, hanggang kailan mo ito itutuloy ang pag-arte mo. Pagkapanganak ko bahayaang maging katulad ng nanay ko, palayasin mo na rin ako. Pagod na ako at gusto kong matulog sandali. Wala namang trabaho sa kumpanya ngayon. Di ba gusto mo ang sabaw na niluluto ko? Gagawin kayo yan. Madam, Talagang nagmamalasakit ang Ginoo sa inyo. Ang tagal ko na dito sa pamilya ngayon lang nakita ko siyang ganito kadedicated sa isang tao. Magalala. Para lang sa bata sa tiyan niya. Ginant. Wala ayan. Matutulog na ako. Kung may sasabihin, sabihin mo na. Ginot. Narinig ko na ginang sa kanyang panaginip. Parang sumigaw ng mama niya. Sinabi pa niyang gusto niyang umuwi. Pero hindi ba wala ng pamilya ang pamilya ng madam? Bigla siyang ganito. Medyo nakakaawa naman. Isipin mo, isang babae. Hiniwalayan ang lalaking mahal niya ng isa taon. Inasok ang kasal sa kamag-anak ng lalaki. Dahil BASA pag-ibigin? Sir. Pasensya na sa panghihimasok. Pero pag masyadong nasaktan ang isang babae, anong hindi magagawa? Mag-asawa ng mas matanda. Maari bang dahil sa pag-ibig yan? Ang gusto lang talaga ay ipahiya ng habambuhay ang traitor sa puso. Malamang nagalit sa nasa harap. Wallan battant la Jing d'Iziotso. Perromet battant la Jing d'Iziotso Sapuzo. Ginot. Ang pilit na pakwan ay hindi matamis. Vincent Nga. Ang pagbitiw ay ang pinakamalaking pagpapalaya. Totoo namang hindi na ako bata. Henel, hinahanap mo ako. Assistant Joe. Sa tingin mo ba, matanda na ako? Henel, ang lalaki sa edad na 41 ay nasa rurok ng kanyang kasikatan. Kasikaten ha? Hindi ko nga rin mapaniwalaan yan. Gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Hattie ing Ariarian. Ibigay sa kanya ang pinakamataas na antas. Anak. Ibigay sa kanya. Maghanda ng sasakyan mamaya. Uwi tayo sa lumang bahay. Mr. He, malulungkot ang asawa mo sa ginawa mo. Gone mo. Oo. Talaga bang malulungkot siya dahil sa diborsyo? Oh. Wala lang sa kanya. Bakit ang daming bulaklak? At may cake pa. Nakalimutan mo.
Anniversary natin ng kasal ngayon. Pasensya na, nakalimutan ko. Hindi rin ako nakahanda ng regalo para sa iyo. Walang problema. Anyway, ang kasal natin. Sa puso mo. Parang walale. Anong sinasabi mo? Wala naman. Bakit ang weird mong gayon? Nasaan si Edzang? Bakit hindi ko siya nakikita? Nagbakasyon siya. Maligayang anibersaryo. May inihanda akong regalo para sa'yo. Especially ito. Alam kayo, pagkatapos ng kasal natin, hindi ka na masyadong masaya. Siguro, yung edad ni Veyan, yun ang dapat mong circle of friends. Huwag kang mag-alala, hindi kita kababayaan, maliban sa shares na ipinangako. Bibigyan kita ng dagdag 20 bilyon at isang mansion sa timog ng lungsod. Hiyo yan. Para lang mapapayag mo ako na magbigay ng lugar sa ibang babae. Talagang mapagbigay ka. Chichi. Pipper Maccabiye? Hindi kailangang magmadali. Pagkapanganak ng bata, nasaan ang pen? Paano ako pipirma kung walang pen? Salamat, Gustong-gusto ko itong anniversary gift. Pero hindi ko kailangang tumira dito. Hahanapan ko ng oras para lumipat. Ano kalokohan mo, Hunyan? Mahal, mo pa asayhan ba yan? Nagbakasal ka sa akin para lang inisin siya, hindi ba? Ano na namang trip mo, Hunyan? Hindi ba nagmungkahi ng diborsyo? Ang galing mo sa walang kwentang argumento. Bitawan mo ako, masakit na. Diborsyo. Huwag kang mag-isip ng ganon. Habang buhay ikaw lang ang sa akin, hindi ka mawawala sa tabi ko. Ngayong panahon, magpahinga ka ng maayos sa lumang bahay hanggang matapos ang pagbubuntis. Naintindihan MOBA? Hunyan. Illegal na pagkulong ito. Huwag mo akong sisihin, Iki. Ikaw ang pumilit sa akin. Sino ba nagsabing gusto mong iwan ako? Chichi, maging masunurin ka na lang at manatili sa tabi ko. Iluwal mo ang bata. Hindi ba maganda iyon? Talaga, ang inisip lang niya ay ang batang nasa tiyan ko. Sige. Ma'am, sinabi ni Ginoong He na hindi ka pwedeng umalis. Malapit na akong manganak. Walang baby damit dito sa bahay. Pwede ko bang kasama si Arong para bumili na ilan? Pasensya na, kundi utos ni Ginoong He, hindi ka pwedeng umalis kahit isang hakbang. Sana maintindihan Montag kami. Ma'am, Pa din sa kaligtasan mo yan. malaki na ang tiyan mo ngayon. Mabigat na ang katawan. Delikado na lumabas. Hindi dahil asaya kinyan. Ma'am, talaga namang hindi patas para sa iyo. Dala mo ang anak ng He family, pero pa ang preso kang nakakulong. Sanay na AKO. Madam, may ilang bagay, hindi ko dapat sabihin. Pero hindi ko matiis na hindi ka masabihan. Si Monsieur E, utos niya sa nangyari sa ina,
Ang bata lang ang binanggit. Ano mong ibig sabihin? Linawin mo. Madam. Si Janelle ay alis at iwan ang anak. Sobrang walang awa ang puso niya. Wrong. Tulungan mo akong makaalis dito. Kaya kaupo, ma'am. Pero kailangan mong sundin ang plano ko. Ma'am. Ma'am, kuntilan kinamo. Kung magpapatuloy ito, Kinanin mo. Hindi ko ba sinabi na wala ako sa mood kumain? Hindi ko ba sinabi na wala ako? Gusto mo bang mag-hunger strike? Pinipilit mo akong sumuko para palayain ka. Hara, hanapin SI. Bake it ikaw. Pasensya na, masama lang ang loob ko. Hindi kayo galida sa'yo. Kayo ay magkasing edad halos. Mas matanda ako ng buong 20 taon. Kung AKO yan, pipiliin ko rin siya. Hindi kita sinisasay. Anong sinasabi mo? Akala mo gusto ko si Hanbayan. Hiyun yan, anong kabalawin ito? Oh. Chi. Ganyan mo lang, AKO tignan. Ako lang ang nakikita mo. Chi. Para kang totoong umarte. Ero ang kilos mo. Sinasabi mo sa akin na niloloko mo ako. Niloloko pa rin kita sa ganitong paraan. Hindi mo kailangan gawin ito. Hindi ko gagawin. Hiyun yan. Alam mo. Matagal ko nang gustong magkaroon ng sarili kong tahanan. Pero mula nang biglang mabankrupt ang lolo ko. Nagkasakit ang nanay ko. Dinala ng tatay ko ang kabit sa bahay. Ang bahay na yun. Wala nang puwang para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagawin ganyan. Ay na si Bobby. Nagpapakita na ako ng paghahanda. Pagkain at damit ng baby mula kapanganakan hanggang 1 taon. Pero hiyun yan. Mahalaga ba talaga ang babae na yan sa puso mo? Mas mahalaga kami ni Baby. Ayoko nang tumaya. Peng baby lang ito. Wala sa kang ganan. Pangit na ako dahil buntis ako, kaya ni hindi ka makabili na maayos na damit para sa akin. Paano nangyari iyon? Ang ganda pa rin ng aking kiki. Ganito. Bukas susigin SI Assistant Joe para magdala ng mga bagong produkto. Ay naku, huwag na. Mas masaya kung sa tindahan mismo mag-shopping. Hindi. Sumingle. Bobby, tingnan mo ang tatay mo. Hindi pa nga siya nag-asawa na madrasta at wala na siyang pakialam sa atin. Sumingle. Si. Tigilan mo na ang pagkukunwaring umiyak ka. Pengako KOSEO ha? Pwede sumama si Ahrong? Matalas ang kaniyang mga mata at malalahanin. Alam niya ang komportableng suot ng mga buntis. Sige. Hayaan mo siyang sumama sa iyo. Oy! Ano? Sisi. Pumayag na siya na tumakas kasama si Arong. Ganito ang gagawin. Kapag nakatakas na silang dalawa sa kontrol ng matandang iyon, magpapadala ako ng tao para mahuli siya. Para santahin SI Hiinia. Ibigay lahat ng shares ng pamilya He. Sige. Bayan. Pagkatapos ng lahat, huwag kalimutan ang pangako mo sa akin. Walang problema, 3% lang ng shares ng He Group at ang lumang bahay. Pagkatapos ng lahat, ang posisyon na Vice Chairman ng He Group. Sa iyo rin yan. Sige. Naku. Hindi kasya sa akin ang mga damit niya dito. Kapag nanganak na ako, magkakasya na ulit. Lahat ng damit na tiningnan ng asawa ko ipackage lahat. Ma'am.
Hoy, Aaron. Mukhang maganda itong nasa kamay mo. Pwede kang sumama sa akin sa fitting room para magpalit. Sige. Wag kang mag-alala. Sandali lang, Akao. Bilhan mo ako ng paborito kong cake. Sige. Nasa loob ang damit at sombrero ng asawa mo. Daan ka sa likod mamaya. May sasalubong sa'yo dun. Hiyun yan. Pasensya na, patawarin mo ako sa bigla pag-alis. Kasal pwedeng walang kaligayahan, pero hindi pwedeng walang katapatan. Ayaw kong ulitin ang ginawa ng nanay ko, maging tuntungan na pagmamahal mo sa ibang babae. Ay. Ginu. Pasensya na, nadumihan ko ang damit mo. Pwede bang, talangan kitang Hindi na kailangan. Sabi ko hindi na umalis ka. Maghanap sa mall kahit saang sulok. Hanapin ang asawa. Arong, salamat ha. Azawa. Talaga namang napaka-inosente mo. Arong, ano ibig sabihin mo? Hanbei yan, Schwech, bakit kayo nandito? Shinjiachi. Ang tagal natin di nagkita. Oy, Yuyan, tinadyakan lang ako ng baby. Talaga ba? Baby. Ako ang tatay. Balak kong hintayin ang pagdating ni baby. Gusto kong ilagay dito. At doon, ilalagay ko ang litreto ng aming pamilya na tatlo. Sajish, susundin ko ang nais mo. Chi-chi. Bakit mo, AKO na loco? Bakit? Bakit mo, AKO Iwan? Chi-chi. Huwag mo akong hayaang mahuli kita. Mahuli kita. Ikukulong kita. Hanggang. Sa dulo ng panahon. Pasik. Boss He, Kamusta? Nahanap na siya. nahanap ko lahat ng CCTV sa mall noong oras ng insidente. Pinapakita ng CCTV na nawala siya pagkatapos lumabas ng mall. Sinuri namin ang mga sasakyang dumaan sa Huijia Mall noong araw na iyon. May isang kotse na talagang kahina-hinal. Pinaghihinalaan naming kinidnap siya. Pinaghihinalaan naming kinidnap siya. May mga balita ba tungkol kay Han Bian kamakailan? Iyunyen. Nasa akin nayon si Shinjiachi. Kung gusto mo siyang iligtas, mag-isa ka lang pumunta. Kung maglakas loob kang tumawag sa pulis, sigurado AKO. Makikita mo lang. Ang bangkay niya. Sirhi, mag-isa kayong pupunta. Sobrang delikado ito. Kailangan kong pumunta. Hindi pwedeng may mangyari kay Kiki. Tulungan mo akong alamin. Sino ang kasama ni Han Bian kamakailan? Isa siyang taong walang kapangyarihan. Kaya manakaw si Kiki sa harap ni Hiyuyan. Ang pamilya May traitor dito. Ikaw. Hanapin mo ang tao para sa akin. Bakit ang tagal ni Hiyuyan ano ba tong lugar na to ang daming lamok?
Si Hiyuyan hindi darating. Ang mahalaga sa kanya ay Ibang Tao. Isa lang ako sa kanyang. Pampalubag ng loob na lang yan sa mga tao. Hindi ako naniniwala. Pinaprotektahan kanya parang mata niya. Paano siya hindi darating? Isaka, may dala ka sa tiyan mo ngayon. Nakaisa-isa niyang dugo. Sa tingin mo ba, kaya niyang tanggihan? Maraming mga tao sa mundo na madaling mabuntis. Huwit lang akong palitan and I Hyunyan. Maghanap ng ibang babae para magkaanak. Kirbayan. Kung sakaling totoo lahat ng sinasabi niya, kung hindi darating si Hyunyang, maghihintay lang tayo sa kanya. Tatanunjin KO. Oy! Oy! Ano? Kirbayan, kamusta? Noong nakaraang 2 taon, si Hyunyang, palihim na naghanap ng babae. Kamailan lang sobrang tahimik. Sabi nila nahanap na daw. Totoo pala ang sinasabi niya. Senhyaki, nararapat sa Diyojan. Ano ba ang sabi ko noon? Huwag kang mayabang. Di pa na narago iniwan ka na naya. Mamamatay na ba ako? Naghahalusinasyon na nga. Ikaw, mura ka, muntik mo na akong malinlang. Hyunyan. Talagang mag-isa ka lang dumating. Hyunyan, paano ka nakarating dito? Hindi ka dapat nandito. Umalis ka, bilisan mo. Chichi, huwag kang matakot. Nandito ako para dalhin ka pauwi. Hambayan. Palayain mo si Kiki, anumang kahilingan mo, sabihin mo lang. Sige. Pirmahan mo ang kontrata ng paglilipat ng shares at saka magdeklara. Nakusa mong ibibigay ang kayamanan ng pamilya sa akin at saka ko siya palalayain. Hiyane. Huvak. Huwag kang pumirma. Sige. Pipirmahan kayo. Kirbayan. Hindi ako nananaginip, tama ba? Malapit na akong maging reyna ng pamilya he. Kapag nagsimula na ang kontrata, ako na ang magiging bagong tagapamahala ng ang buong pamilya ay magiging akin na. Haha, Naya na. Pwede mo nang palayain ang tao. ang ibig kong sabihin, papalain mo siya deep pero kailangan kong pag-isipan muna. Gayon pa man, ang desisyon ko ay hindi ko ilalabas. Hahaha. Yung kasunduan na pinapirma mo sa akin, pinirmahan ko. Bakit hindi mo siya labas? Yung kasunduan na pinapirma mo sa akin, pinirmahan ko. Bakit hindi mo siya labas? Ay nako, medyo marumi yung sapatos ko. Siguro. Luhad ka na lang. Linisin mo ang sapatos ko. Saka ko siya palalayan. Hiyunyan. Huwag mo siyang pakinggan. Sige. Pakawalan mo si Kiki.
Kahit gagawin ko. Hahaha, tingnan mo. Tingnan mo itong mapagmataas na si MR na siya mismo ay lumuhod para linisin ang sapatos ko. Ikuhan niyo ng video ito. Hiyun yan, hindi mo naman ay kayo mahal. Bakit ginagawa mo pa rin ang lahat na ito para sa akin? Nayon. Pwede nang palayain ang tao, iba. Pwede nang palayain. Pero, hindi mo ba napapansin ang pagkaluhod mo? Parang hindi mo ako nare-respeto. Brother pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya, pakawalan mo siya. Eos kalang BA? Inian. Bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Sinabi kayo na, poprotektahan kita at ang bata. Alas tayo. Grab siya. Sobrang galing niyang lumaban. Walang silbi kahit si Tanda hindi matalo. Umuwi ka na. Inian. Chichi. Umalis ka na dali. Inian. Ayos calling BA? Ayos lang, AKO. Hindi totoo yan, ang dami mong dugo. Paano ka magiging ayos? Bakit ka ang tenga? Hindi ako karapat-dapat sa sakripisyo mo. Huwag kong umiyak, Chichi. Ang buhay kayo. Ikaw ang nagligtas. Parang ibinabalik ko na sa'yo. Jano. Ikaw BA. Chichi. Sa wakas nakilala mo ako. Kaya yung babae na hinahanap mo nung 2 taon ay. Ikaw pa rin pala. Kaya wala kang ibang babae at hindi mo planong magpalagay ng surrogate. Lagi naman kak, ikaw eh. Chichi. Yumika ka na. Hanapin mo si Hindi ako alis. Dahil ito sa akin. Kung hindi mo ako iniligtas. Hindi ka sananasaktan. Hindi kita iwan. Sabay tayong alis. Napakagandang pagmamahalan, nakakaantig na pag-ibig. Sayang talaga. Ngayon, wala nang makakaalis sa inyo. Tingnan nyo ito. Pinili ko ang libingan na ito para sa inyo. Ako mismo ang maghahatid sa inyo ngayon. Huwag kayong gumalaw. Ilapag ang mga armas niyo. Di mo kaya, tumawag ng pulis. Si Chichi. Siya ang nagturo sa akin. Batas na lipunan. Gamitin dapat ang batas para parusahan kayo. Jinua Jananghi. Lahat engge ito. Si Hanbayan ang pumilit sa akin. Wala kong hinalaman. Anong sinasabi mo, babae, kung di lang dahil gusto mong maging asawa ni He? At nagbabanta karing hiwalayan, kailangan kayo bang gone to? Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang nakutos nito. Hindi ganito. Talagang alam ko na ang mali ko, pakiusap. Binigyan ko na kayo ng maraming pagkakataon. Kung may pagsisisi, sabihin mo na lang sa kulungan. Chichi. Ngayon hindi ako napadalos-dalos. Tama ba? Inakinggan ko ang sinabi mo.
Magaling ang ginawa mo. Hiinian. Bakit ang lamig ng kamay mo? Chi-chi. Lagi mong sinasabi na, Nanjinjilam ako sayo. kung mamatay ako, malaya ka na. Hindi mo na ako kailangang samahan, itong matandang kulubot. Kaya narinig mo lahat noong araw na iyon. Hiinian, hindi ka mamamatay. Ayokong mamatay ka, ayoko na rin ng kalayaan. Gusto mabuhay ka ng maayos. Papangako ko sa'yo, hindi na ako tatakbo. Lagi tayong magkasama, pwede ba? Sige, Hiyunyan. Hiyunyan guysing. Huwag akong takutin. Hiyunyan. Buti na lang at naihatid siya agad. Walang pinsala sa bato si Ginoong He. Nahimatay lang siya dahil sa sobrang pagdurugo. Hiyunyan. Chi-Chi, Narito, AKO, Hiyunyan. Asa wakas nagising ka. ayos lang ako. Matibay ang buhay ko, kahit si kamatayan ayaw akong kuning. Chi-Chi, wag kang umiyak. Bonus ka. Masama sa katawan ang sobrang pag-iyak. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Buti na lang ayos ka. Hiyunyan, nangangako ako sa'yo, hindi na ako tatakas uli. Hindi na, Kira Iwan, kahit gusto mo pa akong paalisin, hindi mo magagawa. Tandaan mo yung sinabi mo. Saan mo ba ako dadalhin? Napakalihim naman nito. Nandito na tayo. Ito yung lugar kung saan ako ikinasaldeti, di ba? Bakit mo ako dinala rito? Hambayan. Shwechinyo. Nakipagsabuatan kasama si Hizen Guo. Nakatanggap na sila ng nararapat na parusa. Sa tingin ko, panahon na. Para magdaos tayo ng kasal na tayo lang ang bida. Nanganak na nga ako, ano pang kasal ang kailangan ko? Pero kailangan kayo. Kailangan ko ng kasal. Para malaman ng lahat. Na ikaw, Shunjiachi, akinle. Naku, ang tapang emo naman. Ganon AKO kalakas possessiveness KO. Wala kang choice. Chi-Chi. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil pinili mong manatili. Simula na yan. Huwag ka nang mag-isip na iwan ako. Hiyunyan. Naisabi kayo na BA. Mahal na mahal kita. Miss Sean. Pasensya na, hindi ko siya naturuan. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Umapayag ka ba na maging asawa ko? Alam emo naman. Simula nung namatay ang nanay ko, pinalayas ako sa bahay ng pamilyang Shen. Ikaw lang asa lola, Hindi mo lang ako hindi tinanggihan. pero pinili mo pa rin akong sigurado. Hiyunyan. Simula noon. Gusto na kita. Hindi mo naman sinabi sa akin. Paano ko sasabihin sa'yo? Kakapakasal mo lang tapos biglang nawala ka, akala ko galit ka sa akin. Hindi ganun, Chi-Chi. AKO. Matagal mo na akong nakilala. Hindi mo man lang sinabi sa akin, Hiyunyan, gusto mo ba akong hiyain bago maghanap ng iba?
Huwag mong isipin yan. Nangangako ako. Ikaw lang ang mahal kayo habang biyahe. Habang biyahe. Iaalay ko ang buong buhay ko. Paaprotektahan ka. At ang mga bata,